Magandang umaga buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat na viewers sa nag-view sa ating Facebook Live. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Radyo DXW FM. Narito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating gawain. Magandang umaga sa lahat na mga kasamang pastor sa buong angkan ng Angkor Bay Evangelistic Association, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa tanan nga membro diri sa Purok Pilinat, Malasila, Makilala, Cotabato. Gikan kay Sister Cherry Bautista, Sister Yolanda Diaz Milo, Gerson Martin ang iyang pamilya, si Brother Eddie Dakiwag, Raymond Lozano, si Brother Felix Burlasa Jr., ang tibok niyang pamilya. Mga maayong buntag kaninyang tanan, maayong buntag po sa Siason Itiri, sa tanan-tanan nga mga kauban dire. Maayong buntag kay Gaga, tibok nimong pamilya. Ingon man usab si Arlene Jigo, maayong buntag kaninyang tanan. Apil pod sila Lingling, guban iyang pamilya. Narito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating gawain sa programa nating Mahalagang Paanyaya. Ang Mahalagang Paanyaya po ay nagpaalala sa atin sa kahalagahan ng salita ng Diyos, ang kahalagahan ng paglilingkod sa Kanya. At sa ating patuloy, binabati ko ng magandang umaga sina Lori Jean Pilapil, Ibilin Batara, si Ayan Kimot na technician, ang ating manager, si Divin Parot sa Danila. Magandang umaga sa owner ng DXW FM na si Dr. Jojo Cadel Sinolinding. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at lahat po ng mga kasangga ng pagbabalita ni Lori Jen. Maayong buntag o magandang umaga sa inyong lahat-lahat. Ang programang Mahalagang Paanyaya ay mapapakinggan at mapapanood sa FB Live at mapapakinggan sa DXW FM nandyan sa Kayaga, Kabakan, Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At kung ano ang kalooban ng Panginoon ay magpapatuloy ang broadcast na ito para sa layunin na ang mga tao na hindi natin marating sa personal ay sa pamagitan lamang nito ng FB Live at sa connected sa radyo ng DXW FM ay mararating natin ang mga tao sa pamagitan ng FB Live at sa radio station ng DXW FM. Ang ating paksa o tinalakay natin noong nakalipas na Sabado ay patungkol sa kaligtasan, patungkol sa napabayaan ang kaligtasan na sa ating buhay. Nakakalungkot isipin na karamihan sa mga tao ay hindi pinahalagahan ang espiritual na buhay. Hindi pinahalagahan ang kaligtasan na inalok ng ating Panginoon. Na simula pa noon, sobra ng 2,000 na taon ang nakalipas
ang alok ng Panginoon sa lahat ng mga tao, wala pong pinipili, wala pong kinikilingan, walang pantas na tao, basta siya ay tao nangangailangan po ng kaligtasan, dahil ang banal na aklat nagkasabi na lahat po tayo ay makasalanan, na sinabi diyan sa Roma 3:23, na sa English sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga wala pong tao na hindi nangangailangan ng salita ng Diyos, wala pong tao hindi nangangailangan ng kaligtasan. Depende lang sa tao kung tanggapin niya ang inalok ng Panginoong Hesus na kaligtasan sa ating kaluluwa. Ang karamihan kasi ang iniisip ay puro lamang dito sa lupa, wala nang iba kung paano maghanap ng kayamanan, maghanap ng ikabubuhay, at ang nakakalungkot isipin ay ang tao ay wala ng panahon sa Diyos. Ang alok ng Panginoon ng kaligtasan ay para sa lahat na manalig at manampalataya. Kaya nga, ang hindi pagbibigay ng kahalagahan ng kaligtasan, ito ang magdudulot ng hindi pagkaunawa, hindi pagkaligtas ng tao. Kaya nga, sa karaming mga relihiyon sa buong mundo, ang tao ay umaasa na sila ay maliligtas na, pero tingnan natin mga kapatid, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang pananalig kay Panginoong Hesukristo, pagpangtagab sa Kanya na ating tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay, at yun ang makakaligtas sa ating paniniwala. Hindi po yung relihiyon ang makakaligtas sa atin, kundi yung ating pananalig, pananampalataya at pagtanggap kay Panginoong Hesus, ating pagligtas at Panginoon sa pagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang ating tinalakay noong nakaraan, balikan natin ang ilan na ang kadahilanan na ayaw tanggapin ng mga tao ang kaligtasan, dahil itong tinatawag na katigasan ng puso. Dahil sa katigasan ng puso ng tao, ayaw makinig, ayaw manampalataya, dahil naalipin sa trabaho. Marami na akong tao na kausap, walang panahon sa pagsimba dahil sa trabaho. At yan po ang sanhi o yung dahilan na ang tao ay hindi makaranas ng kaligtasan, dahil walang panahon na ibinibigay, nilalaan sa Diyos, puro na lang doon nakasubsob sa trabaho. Ang pangalawa po ay yung tinatawag natin na mga negosyo, na ang nakakalungkot na isipin, lalo na itong mga malalaking mga negosyante, katulad ng mga mall, ibang mga mall sa buong Pilipinas, na hindi po yung magbibigay sila ng rest day, pero itaon nila na hindi sa panahon ng pagsamba. Kaya nga sa lahat na nagkatrabaho diyan sa mga mall ay wala nang panahon sa paglilingkod sa Diyos, dahil hindi man binibigyan ng kalayaan na tao na bigyan sana ng tinatawag natin ng freedom of religion. Meron man tayong freedom of religion, na hindi sana kadahilanan na ang may-ari o mga tagapangasiwa ng mga mall ay hindi binibigyan ng kalayaan ng mga tao, kundi lahat ng araw subsub sa trabaho, wala ng panahon sa Diyos. Ito ang tinatawag na absorption in business.
Puro na lang negosyo doon, negosyo dito, paghanap ng pera doon, paghanap ng pera dito, nakakalimutan na ang buhay ay iisa lamang, ang buhay ay mababa lamang at baka maubusan ka ng panahon mo, kapatid ko, na puro na lamang paunlarin ang iyong negosyo pero nakakalimutan mo na mayroong kang kaluluwa na kailangan mong ipaghanda bago darating ang iyong katapusan, dahil ang bawat tao ay may nakalaan na o mayroon ng nakaprograma na sa harapan ng Diyos kung kailan ang katapusan ng buhay mo, na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang araw o ang bukas, dahil hindi natin pagmay-ari ang bukas. Wala tayong araw, wala tayong sinasabi na hindi natin pagmamay-ari ang araw, lalong-lalo na hindi natin pagmamay-ari ang ating buhay. Kaya nga ang kaligtasan po ay napabayaan na lamang, wala nang halaga sa lahat na mga na karamihan, nawala sa isip. Pag may time, pag may panahon, magsisimba. Pero hindi sana ganon kung bigyan natin bigyan natin ng panahon ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sa lahat po na makinig o nakikinig na sa radyo at makikinig pa sa FB Live, pag-isipan natin mga kapatid, ang buhay ng tao ay mababa lamang. Pambihira na lamang ngayon ang makakarating ng 80, 90 o 100. Wala pa akong nabalitaan na tao na nag-edad ng 150 or 200 years. Kung di may lumampas pa ng 100, pero pambihira na lamang ng mga ganon. Karamihan ay wala pang 90, wala pang 80, wala pang 70, wala pang 60 minsan, at iba pa ay mas mababa pang edad ay na kinukuha na sila ng Panginoon. Kaya nga, pag-isipan natin ang ating buhay. Ano kaya ang resulta ng aking buhay pagdating ng panahon? Pag ako'y kinuha ng Diyos, saan kaya pupunta ang aking kaluluwa? Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ay masasabi mo na, Panginoon, tulungan mo ako para sa ganon ay marating ko ang iyong kaharian. Pero kung ang tao ay kinuha ng Diyos na gumagawa ng masama, inaapi ang kapwa, walang awa, pag kinuha ng Diyos, kayo na po ang magsasabi kung saan pupunta ang kaluluwa ng isang tao na wala man lamang panahon na ibinibigay ng Diyos. Ang pangatlo po na babalikan natin, itong tinatawag sa English na procrastination, yung mamaya manyana habit. Yung manyana habit na sinasabi na sa ating at binasa na nakaraan sa Lucas kapitulo 14, na ang mga tao na inanyayahan ay nagbigay ng mga dahilan, mga excuses. Mamaya na lang. Dito basahin po natin ang libro ng mga gawa, chapter 24. Simula tayo sa verse 24 din. Ganito po ang sabi ng banal na aklat. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix. Itong Felix ay ito ang gobernador ito. Kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudiya. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
Ngunit nang magpatuloy ng pagsasalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili, at sa paghukom na darating, nangilabot si Felix at ang sabi, makakaalis ka na, ipatatawag kita ulit kapag may panahon na ako. Ipapatawag kita ulit pag may panahon. Paano kung maubusan tayo ng panahon dahil hindi natin pag-aari ang ating buhay? Nagagaya ng sinasabi ko na paulit-ulit dito sa ating programang Mahalagang Panyaya na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang bukas dahil hindi natin pag-aari ang ating buhay. Kaya nga itong sinabi ni Governor Felix na pag may panahon ako. Paano kung wala ka ng panahon, kaibigan, kapatid? Paano kung hindi mo na marating ang mga mahabang panahon? Paano kung biglaan na lang kunin ka ng Diyos? Kaya hindi ka nakapaglingkod sa Panginoon. Ano kaya ang resulta ng iyong buhay sa kabilang buhay pagkatapos ng buhay na ito? Isipin po natin, pagkatapos nating buhay na ito, mayroong pang naghihintay na buhay na walang hanggan, mayroong naghihintay na kamatayan na walang hanggan. Kaya nga, ang ating programa na ginagawa natin dito sa Mahalagang Panyaya na programa natin ay nagpaalala sa atin, mga kaibigan, na kailangan maglingkod po tayo sa Diyos. Maglingkod po tayo sa Kanya. Maglaan tayo ng oras. Maglaan tayo ng panahon. Huwag po natin sabihin na mahaba pa ang aking panahon. Paano kung biglaan? Paano kung hindi mo namamalayan na kinukuha ka na pala ng Panginoong Diyos? Hindi po nakasalalay kung ano yung edad mo, dahil ang kamatayan ay walang pinipili. Mayroong ganing na hindi pa lumalabas sa kanyang ina, sa tiyan ng kanyang ina, ay wala na, namatay na. Ang mayroong bagong silang, ilang araw lang o ilang oras lang, namatay na. Mayroong mga bata, binata, mga dalaga, mga matatanda, hindi pariho. Kaya nga ang punto dito ay kailangan natin paghandaan ng ating buhay, ibigay sa Diyos, sa Kanya, buong buo, mga kaibigan, mga kapatid. Sa lahat po na nakikinig sa radyo ngayon, bigyan natin ng panahon upang makinig kahit ilang saglit man lamang. Bigyan natin ng panahon, kahit kunting panahon lamang, upang maipaghanda ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Kaya nga itong manana habit, ito ang nagbibigay ng hadlang sa kaligtasan ng mga tao. Saka na lang ako magsimba, saka na lang ibigay ang aking buhay sa Panginoon. Pag matanda na ako, pag ganito na ako, hihintayin mo pa ba na ikaw ay uugod-ugod na? Hihintayin mo pa ba na hindi ka na makarinig, kaibigan? Hihintayin mo pa ba na hindi ka na makalakad o hindi ka na makakilos ng gusto mo dahil sa katandaan o dahil sa mga sakit na darating sa buhay ng tao? Kaya nga hindi po natin ipagpaliban. Huwag mo nang ipagpaliban, kaibigan. Ngayon na naririnig mo ang salita ng Diyos, salita mo ang mensaheng ito, ay isuko mo ng iyong sarili sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran. Dahil pag tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, ay tayo ay patatawarin niya. Kaya nga, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo sabihin may bukas pa.
may bukas pa nga, pero ang tanong, buhay ka pa ba yan sa kinabukasan, sa bukas na sinasabi mo, na sinasabi ng mga tao? Bukas na lang, sa sunod na lang ng araw, marami pa bang araw? Sa mga believer na nakikinig ngayon, hindi mo na ako magsimba ngayon kay babayaran ko na lang sa sunod na Sunday. Bakit meron ka bang araw, kapatid, na ibabayad mo sa Diyos? Wala tayong nagpagmamayari sa buhay na ito. Lahat-lahat po ng mga bagay pinahiram na ng Diyos. Yung bahay mo, maganda man o hindi, pinahiram ng Panginoon yan. Yung mga sasakyan mo, 2 gulong, 4 na gulong, 6 na gulong, o ilang gulong, pinahiram lamang ng Diyos yan. At lahat na mga ari-arian mo, pagmamayari din ng Diyos yan. Wala po tayong pagmayari. Pag kinuha tayo ng Diyos, wala po tayong madadala na kahit ni kusing sa ating buhay, sa ating paglisan sa mundong ito. Kaya huwag mo nang ipagpaliban. Ngayon na narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang ipagpaliban. Gawin mo ang nararapat, isurrender mong buong buo ang buhay mo upang maranasan mo ang hindi maipaliwanag na damdamin kung isang tao ay nakaranas na ng kaligtasan o pinatawad na ng Diyos ang kanyang buhay, mga kasalanan. Hindi makayang ipaliwanag kung ano ang dito sa loobin natin, yung kagalakan na hindi mapantayan, yung pag-asa na hindi mapantayan, yung ligaya na nandiyan sa kaloob-looban mo na hindi mo kayang ipaliwanag dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa iyo, at meron nang naghihintay na buhay na walang hanggan, at pag kinuha ka ng Panginoon ay walang problema dahil ang Diyos ay sumasa iyo, at palagi ka niyang sinusubaybayan. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na mga believer, yung naniniwala at nagtitiwala kay Kristo, yung tinatawag na believer o Christian, ng lahat po na mananampalataya ay sumusubaybay palagi ang Panginoong Diyos. Kaya nga, salamat sa salita ng Diyos na imbang bigat mo dito, Pastor Joseph Puklay. Kadagiti amin nga pamilyam, kadagiti amin nga angkan ti Puklay, na imbag nga bigat yung amin. Magandang umaga po sa lahat po ng angkan ng Puklay. Praise the Lord sa pakikinig. Kung minsan nakakaligtaan ko na makinig sa iyo, Pastor Puklay, dahil sa hapon kasi mahina ang signal, at pagkatapos halos gabi-gabi, halos araw-araw ay umuulan po dito, kagaya ng kahapon, umuulan, at ang signal po ay napakahina. So, ganon ang nangyari kung minsan. So, magpatuloy po tayo. Gaya ng sinabi ko, mga kapatid, itong manya na habit ng tao. Kaya nga ang sinasabi ko na kung ano ang magawa mo ngayon, huwag mo nang ipabukas. Yung mamaya na, sa mga anak na nakikinig ngayon, kung kayo ay ipag-utusan ng inyong mga magulang, ang karamihan kasi, mamaya na, ang mamaya na ay hindi marating. Ang mamaya na pag-uugali ng tao, mamaya na lang ako magsimba, mamaya na, wala pang tao doon, wala pang ganito, hanggang maubusan ka ng mamaya na. O di ba kaya hindi mo marating yung mamaya na? Kaya nga,
ang pagkakataon sana ni Governor Felix na makinig. Sana ang sinabi niya kay Apostol Pablo, ano ang gagawin ko upang maligtas? Ang ginawa niya ay pinaalis niya si Apostol Pablo. Pinaalis niya at sabi niya, ipapatawag lang kita pag may panahon ako. Ipapatawag kita pag may panahon na ako. Yan ang karamihan ng mga dahilan o rason ng mga tao na kung mag-share ka ng salita ng Diyos, sabihin niya na parang uulan yata. Anong uulan? Ay tanghaling tapat, ang liwanag ng araw. Sinimulan ko na sinabihan ng isang tao na patungkol sa Panginoon, madami siyang dahilan na kay uulan na daw, itanghaling tapat, mga alas 12:30 yata yon ng araw na yon. Kaya nga ang tao ayaw makinig, ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Pero kung kabulastugan ang nandyan sa Facebook ay ang daming views, yung mga hindi para sa Panginoon, maraming nanonood. Pero kung mensahe ng buhay, walang halaga sa kanila. Ang pinahalagahan yung kalukuhan, yung mga jokes, yung mga green jokes nila, yung mga ano yung ginagawa nila, yung yan sa Facebook na hinahampas yung likod ng tao, hindi man lang niya tingnan kung ano sa kabila nangamampas sa kanya. Pero ang daming views, yung mga kalukuhan. Pero kung salita ng Diyos, salita ng Panginoon, ang sabihin mo, napakaraming dahilan na, ay, meron pala akong gagawin, meron pala akong puntahan, meron pala akong ganito. Kung i-invite mo na makinig sa salita ng Diyos, invite mo magsimba, sabi niya, ay, meron pala akong puntahan, meron pala akong gagawin. So, good morning sa aming manugang na nandun ngayon sa Australia, si Pastor Melchor Claren Arcillas. Good morning sa iyo dyan. Watching from Munto, Australia. Sa tanan ni mga kauban diya, John, mga higala nimo, mga kumpare nimo, ipaabot ang mga iparating mo ang salita ng Diyos sa kanila na kailangan din sila na maglingkod sa Diyos. Ibahagi mo naman, John, ang salita ng Diyos na sa mga kasamahan mo diyan, co-worker mo, na ang tao ay kailangan maglingkod sa Diyos dahil hindi natin pag-aayari, dili nato kaugalingon ang atong kinabuhi, kung dili ang tag-iya ni ini ang Dios. Kung naminaw karon ang imong mga kauban, maayong buntag ka ninyong tanan diha sa Munto, Australia, o hatagan po ninyong panahon ang Ginoo, dili lang puro trabaho. Hatagi pog panahon ang pagbasa ng Biblia, kung dili bawal diha sa Australia, sa Munto, Australia. Kung bawal magbasa, wag mo lang ipakita na nagbabasa ka kung bawal diyan. Pero sa palagay ko hindi bawal diyan sa Australia. Siguro sa tansya ko lang. Kaya nga mao nga sa tanan nimo mga kauban diha, kay makita man namo sa video nimo nga upat mo kabuok sa tanan nimo nga mga kumpare. Ako lang isulti sa inyo nga inyong kauban diha, pastor na siya, Pastor Melchor Claren Arcillas, na mangutana mo unsay buhaton aron makaangkon og
kaluwasan. Kaya nga sa lahat po na sa tanan-tanan nga mga Bisaya, mga Pilipino na naadiha sa Munto, Australia, maayong buntag kaninyong tanan kung alas 8 dire, 8:30 diha, alas 10:30 na ka-advance daw diha og 2 ka oras. So nakakuan man si John diha sa ato pa di off na karon nimo John. Hatagan ka sa Ginoo og maayong panlawas. Magpatuloy po tayo. Itong manya ng habit, ito ang nagbibigay dahilan ng pagkalugmok ng buhay ng tao spiritually. Dahil ang tao ay material lang ang iniisip, halos, hindi naman lahat, karamihan. Pero mga material lang ang mga iniisip, wala nang panahon sa Diyos. Bigyan naman natin ng panahon ang Panginoon, magbasa po tayo ng kanyang mga salita. Kung may Biblia kayo dyan, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na mga tao, sa lahat po na nakikinig sa radyo ngayon, bigyan nyo ng panahon, magbasa po kayo ng salita ng Diyos. Uunahin nyo ang Book of John. Kaya ang Book of John, yung tinatawag natin na John matatagpuan ang key verse of the Bible, yan siya John 3:16. Kaya nga tinatawag ko na ang Book of John as the key book of the Bible. At ang key verse dyan, nandyan sa John 3:16, na lahat na manampalataya sa Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, huwag na natin ipagpaliban pa ang paglilingkod sa Diyos. Ang pang-apat po na kadahilanan bakit nawalan o hindi nabigyan ng kahalagahan ang kaligtasan, itong tinatawag sa English na insensibility, yung walang pakiramdam o nawalan ng pakiramdam. Basahin po natin ang Acts chapter 28 verse 27. Acts 28 verse 27. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinipikit nila ang kanilang mga mata, sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Libro ng mga Gawa 28:27. Good morning kay Juliana Angel Villancio. Ikaw ba to, Angel, o ang mama mo, Sister Jane? Kung ikaw to, Angel, good morning sa iyo, at maglingkod kayo sa Panginoon. Bigyan niyo ng panahon ng Diyos. Mayroong mang pastor na nandyan, si Pastor Mikati. Kaya nga sa lahat ng taga Lower Paatan, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Kaya nga ang sabi ni Pastor Puklay, konti lang ang makinig kapag mensahe sa Diyos. Isang the sign of the last days. Kaya nga tama yan, Pastor Puklay. Kaya nga yung sinabi ko na kung mga kabulastugan, mga kalaswaan,
ay maraming tumatangkilik nito. Pero ang salita ng Diyos, maramihan nagsabi, maniwala ka dyan. Maniwala ka dyan. Kung ipagpatuloy mo yan ng yung ginagawa, yung walang pakiramdam o nawalan ng pakiramdam, kung ipagpatuloy mo yan, ako'y natatakot para sa'yo, kaibigan. Maari mong ipagmalaki na ikaw ay malakas pa, pero hindi mo alam kinabukasan. Maari na maganda pa yung kalusugan ngayon, malakas ka pa, pero pagdating ng panahon kasi hindi natin mapagkaila, hindi natin mapigilan, araw-araw po tayo ay tumatanda. Kagaya ng sinabi ko nung last na nung huli kong pagsalita dito, mas matanda ako mas bata ako kay noon. Sa ngayon, mas matanda na din ako ngayon kay noong Sabado. Kaya nga sa lahat po na nakikinig ngayon, lahat po ng mga tao, mas matanda na po tayo ngayong araw na to kaysa noong araw. Kaya nga hindi natin ipagpatuloy ang pagmamalaki sa ating buhay na ang lakas-lakas pa natin ngayon. Sa ngayon, pero pagdating ng panahon, kaya nga sinabi ko, tumatanda tayo araw-araw. Sa lahat ng mga kapwa ko, senior citizen na mga pastor, araw-araw pa ay tumatanda tayo. Hindi po mapigilan, hindi mo sabi na ikaw ay pastor, ikaw ay evangelist, ikaw ay ministro, ano ba yan? Hindi ka tumatanda po tayo kahit ano pang ilagay natin sa ating mukha. Pwede natin maalis yung mga kulubot sa mukha. Pwede nating paitimin, gaya ng buhok ko, pwedeng paitimin. Na sabi nga ni Pastor Puklay, ang buhok ni Pastor Sordilla ay parang abaka. Parang abaka nga kung tingnan mo, pero yan ang binigay ng Panginoon sa Proverbs 20:29. The glory of young men is their strength, but the splendor of the old is their gray head. Kaya nga salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng buhok na puti na pwede mong paitimin kung gusto. Kaya maraming mga chemical ngayon na ilagay sa buhok mo, isang buwan ay maitim. Pero pagkatapos niyan, magbalik na naman kay nandyan na yan na ang natural sa mga karamihan sa mga matanda, hindi naman lahat. Good morning sa aming bunsong anak, si Divine Grace Sordilla Sillas, andun sa Hospital for Santo Tomas. Maayong buntag kaninyong tanan diha, mga taga Santo Tomas, mga tanan nga mga pastor, tanan nga mga kahigalaan, kaigsunan diha sa Santo Tomas, si Manang Hubita, Reverend Hubita Sordilla Melesio, ang ating host pastor diyan sa Angcorbe, sa Santo Tomas. Sa imong tibok pamilya na imbaga bigat ya aminita kanigiti Ilocano. Sa tanan nga mga Bisaya, maayong buntag kaninyong tanan diha, maayong pagpaminaw. So balikan po natin ang ating paksa. Itong panglima, pang-apat pala, itong tinatawag na nawalan ng pakaramdam, insensibility. Yung binasa natin binasa natin kanina, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata, sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sa akin at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoong Diyos ang may kapal, ang lumikha ng langit at ang lupa, at ang lumikha sa atin lahat. Nabigyan sana natin siya ng papuri at parangal. Huwag po natin kunin ang parangal at papuri, kundi ibalik po natin ang papuri sa Panginoon. Kaya nga,
mga kaibigan nga nakikinig nga ron sa radyo, kung meron man, kung merong isa, salamat sa Panginoon. At kung meron namang ilan na viewers natin sa FB Live, salamat sa Panginoon. Meron tayong ilan na nakikinig. At sang-ayon ako sa sinabi ni Pastor Joseph Puclay na kunti lang makikinig kapag mensahe ng Diyos. At yan ang tinatawag na huling mga sinyalis sa last days, sa huling mga araw. Dahil nandito tayo sa mga huling mga araw, ang salita ng Panginoong Diyos ay parang walang silbi sa kanila. Hindi mahalaga sa kanila. Pero tingnan lang natin sa pagdating ng panahon, kung ikaw ay humina na, dahil marami na akong nakasalubong na tao, simula na 1980s hanggang ngayon, mayabang na tao dahil napakalakas niya, maraming pira, magandang bahay niya, pero noong humina na ang kanyang katawan, noong hindi na siya makabangon, yun na, pastor, ipagdasal mo ako. Kaya sabi niya. Pero noong yang malakas pa, hindi pinapansin ng pastor. Pero nung yung mahina na siya, nag-aagaw buhay na siya, yun pa panahon na maalala niya ang pastor na nagsasabi ng salita ng Diyos. Doon pa siya magsasabi, Panginoon ko, mahina na siya. Ang problema lang mga kaibigan, kung biglaan ang kamatayan na darating sa mga disgrasya na natin nababalitaan, paano kung biglaan ang kamatayan, hindi ka nakapagsabi, patawarin mo ako, Panginoon. Kaya nga, huwag natin ipagpatuloy ang walang pakiramdam. Una, wala na yung pakiramdam. Ang panghuli po na ating tatalakayin itong makita natin sa Hebrews chapter 2, verse 3 at Hebrews 12:25. Unahin natin ang basahin ng Hebrews chapter 2 verse 3. Ang sinabi dito, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Kagaya ng sinabi natin, ulitin natin basahin, gayon din naman hindi tayo makakaiwas o makaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ito po'y salita ng Diyos. Binasa ko lang po sa Hebreo 2:3 na kung hindi natin bigyan ng kahalagahan, ito po ay sa English ay perilous, dangerous. Kung hindi natin pahalagan ang buhay, ang buhay natin mga kapatid ay makaranas ng pagdurusa. Kaya ang sabi doon sa John 3:36, ang maniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita sa buhay, kundi ang
ang galit ng Panginoon ay mapasa kanya. Mayroong pong malaking kaparusahan sa hindi maniwala. Napakalinaw po ang sinabi doon ng maniwala sa anak. Sinong anak na binabanggit dito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi maniwala sa anak ay ang maniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang galit ng Panginoon, ang puot ng Panginoon ay mapasa kanya. Bakit mayroon bang darating na puot, galit ng Panginoon? Na isang bagay na isipin natin, lahat po ng mga bagay ay may hangganan. Ang buhay natin ay may hangganan. Kaya nga, palagi kong inuulit, sa programa natin ito, hindi natin ipagmalaki ang bukas. Hindi mo ipagmalaki ang sa ngayon dahil hindi mo alam ang mangyayari bukas. Oo, totoo, malusog ka ngayon, kaibigan, kapatid ko. Malusog ka ngayon. Pero hindi mo pwedeng ipagpasabi, pagkalipas ng ilang araw, ilang buwan, mga taon, o dekada ba, hindi mo masabi na pagkalipas ng isang dekada ay ganyan ka pa rin. Gaya ng sinasabi ko, araw-araw po tayo ay tumatanda. Sa ayaw at gusto mo, tumatanda po tayo, at tumatanda tayo, lumalapit po tayo sa hukay. Kaya nga, napakahirap isipin na ang tao ay nagpapatuloy ng kanyang prinsipyo na mamaya na lang. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya ako pwedeng ipahamak. Yes, pag-ibig ng Panginoon sa ngayon. Ang Diyos ngayon ay punong-puno pa ng pagmamahal at pag-ibig. Pero pagdating ng panahon na ang Panginoon ay uupo sa kanyang trono bilang huwis o bilang hukom, ang judge po ay wala nang grasya ang judge. Kung ano ang sa pagkilatis, kung ang tao ay kung ang dito sa lupa na korte, kung ang tao ay nagkasala, ay bibigyan siya, papatawan siya ng parusa gaya ng kanyang ginawa. At ang judge din sabi, ang si Juan de la Cruz ay pinawalang sala, ay pwede rin ganon. Pero pag sabi ng hukom ay ikaw ay pinatatawan ng parusa ng kamatayan o habang buhay o ano ba yung mga kung dyan na napapanood natin sa mga salida, walang pag-ibig yan, walang awa ng judge. Mas lalo na ang Panginoon sa pagdating ng panahon, pag siya ay umupo na bilang judge, hindi na siya Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos na hukom. Kaya lahat po ng tao, harap tayo sa hukuman ng Diyos. At sa pagharap natin sa Kanya, sana ay makita tayo na sumampalataya sa Kanya. Dito pa sa panghuli nating babasahin ang Hebrews 12:24 and 25. Tingnan po natin, basahin po natin bilang panghuli. Kaya nga ang ating oras ay konti na lang. Meron na lang ilang saglit na naiwan. Hebrews 12:24 25.
Hebrews Hebrews 12:24 or 25. Sa 25. Kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tumangging makinig sa nagsalita mula sa langit? Kaya nga, kung palagi tayong tumatanggi sa salita ng Diyos, tumatanggi na maglingkod sa Kanya, hindi tayo nakinig sa nagsasalita dito sa lupa. Maraming mga pastor na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming mga tagapagsalita, mga preacher, kung makinig ang tao ay magkaroon ng pag-asa ng walang buhay, ng walang hanggan. Kung sila ay tatanggihan nila, mga kaibigan, huwag sanang ipagpatuloy na palagi kayong tumatanggi dahil hindi lahat na panahon ay ibabahagi ang salita ng Diyos. Pagdating ng panahon, ang pagbabahagi ay maghinto ito, gaya ng sinabi ng Amos Kapitulo 8, versikulo 11, na ipapadala ng Diyos ang gutom, hindi gutom ng pagkain, kundi gutom sa pagpapakinig ng salita ng Panginoon, na sa pagdating ng panahon, hanapin ng tao ang mga salita ng Diyos, ito ay mawawala na pagdating ng panahon. Iyan ang pinipropesya ni Propeta Amos. Matutupad at matutupad yan dahil yan ang bahagi ng salitang Diyos. Kaya nga, sa umagang ito, wala na po tayong oras. Tulungan tayo ng Diyos na sa ating buhay ay bigyan natin ng panahon. Nagsusumamo ako sa lahat, mga kaibigan. Huwag mo nang patagalin, isuko ang buhay sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran. Tanggapin mo ng Panginoong Hesus sa buhay mo bilang personal na tagapagligtas at Panginoon, at magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip mo, buhay mo, at magkakaroon ka ng pag-asa ng buhay ng walang hanggan. Ama namin na nandyan sa langit, ibinahagi ko po bilang alagad mo ang salita mo, Panginoon, sa madla. Pagpalain mo lahat na nakinig sa radyo ng DXW, Dear FM, at sa mga viewers sa FB Live, kung saan man nakakarating ito, kung sino man naka-view nito, ibigay mo sa Kanya, Panginoon, ang pananampalataya kung hindi pa siya mananampalataya. Ibigay mo sa Kanya ang pag-asa ng buhay ng walang hanggan sa Kanyang paniniwala sa iyo. Ang lahat na nagtiwala sa iyo, patibayin mong lahat. Lahat po ng mga pastor na makasama ko, patibayin mo ang lahat na patuloy ang pangangaral namin sa inyong mga salita kahit sa anumang pamaraan. Pagpalain mo lahat, Panginoon, ang may-ari ng himpilan ng DXW Dear FM, pagpalain mong manager, ang lahat po ng kawani ng DXW Dear FM, at lahat po ng mga pastor at mananampalataya sa buong mundo. Salamat po, binabalik po namin lahat na papuri sa iyo, O Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programa nating Mahalagang Panyaya, mga kapatid, ay patuloy itong naghihimpapawid tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, at naway ang salita ng Diyos ay nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan upang maglingkod sa Diyos. Ito po ang iyong lingkod, kaibigan, kapatid, Pastor Alfredo Ruar Sordilla. Purihin po ang Panginoon.